Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Tanong ho, naging aparato ho ba ito ng dilaw ang Commission on Elections? Unfiltered. Pag sinabing aparato, naging instrumento ho ba ito ng dilaw? Ito nga bang Commission on Elections, ito nga ba'y talagang sila ay talagang nandyan kasi nagamit ho? Ito hong aking sasabihin, masakit ho ito eh. Wag ho kayong magagalit sa akin kasi pag hindi ko sinabi to at pagkatapos medyo pepreno ho ako, parang sinabi niyo duwag ako. Hindi naman yung matapang ka nga pagkatapos hindi ka nag-iisip. Pinag-iisipan ko mga sinasabi ko rito mga boss. Ngayon, kaya ako sinasabi to kasi gusto kong pukawin ho kayo. Kayo ho makikinig sa akin. Kayo ho mga tumututok ho sa Bitag Live. Ito bang Commission on Elections, naging aparato ho ba to? Naging aparato ba to? Ito ba'y naging instrumento ba ng mga dilaw? Nung nakarang eleksyon, kung kaya't yung ating issue dyan sa Vice President, sa VP race, nakikita nyo, panay ang kiyaw-kiyaw. Panay ho itong kiyaw-kiyaw, panay ho ang dada nitong mga kung sino-sino dyan. Hindi na ako magbabanggit. Bakit? Ang iingay ho kasi. Kaya ito lang hong tanong natin. Siguro panahon na ho talagang tingnan na maigi yung teknolohiyang gamit ho ng dilaw. Gamit ho ng Commission on Elections sa panahon ho ni President Noy. Na ngayon, kung si Andy Bautista nakikinig ho sa atin, sino ba talaga naglagay sa iyo dyan? Masasabi mo bang walang pakundangan, Commission on Elections Chairman, Andy Bautista, na talagang wala kang utang na loob o hindi ka nagamit, hindi ka naging instrumento ng mga dilaw? Simpleng tanong lang yan ni Juan de la Cruz eh. May bayag ako para tanungin to. Ngayon ang aking katanungan dito ay derechahan ho tayo rito. Wala hong pakundangan ang aking sasabihin. Yung bang Smartmatic na yan, talagang pagkatiwalaan ho natin, nagkaroon ng bahid dyan, ng potok sa buhong Smartmatic na yan. Na kung saan, naging dahilan ho na kung talagang maasahan ho natin yung integridad ng sinasabi ho natin teknolohiyang ginamit dyan. Kung kaya't etong protesta rito, kasalukuyan dito sa VP race, makakasiguro ba tayo walang dayaan dyan? Dahil kung pag-uusapan ho yung katiwalian, mas matindi ho yung dayaan kaysa sa katiwalian. Diretso ho to eh. Ngayon, masasabi natin, ano ba talaga to? Kaya ako nagsasalita ng ganito mga boss kasi ito ho yung dahilan na kung baga, pag hindi ho na-resolve to, hindi gigisi, kung itong mga tutulog-tulog sa pansitan, itong ating Korte Suprema, na ang bagal ho gumawa ng desisyon para agad makita ng taong bayan at matigil na yan. Parang wala nang pagdududa, walang bahid ng pagdududa. Talagang papasok ang Korte Suprema na nandyan yung sinasabing kredibilidad at integridad. Ang gagawin ho nila, ang pagpapasya. Ano nga ba rito? Sino nga ba? Si Bongbong Marcos nagbayad na ho ng kanyang eto naman requirements ho yan. Dapat magbayad ka. Sabi naman to ni Lenny Lugaw, Champurado, Aroscaldo. Ang perang ginamit ni Bongbong Marcos galing sa tagong yaman yan eh. There you go. Ang bibilis magsalita nitong para mga puwet ng manok eh. Etong mga galamay nitong si Robredo. Palibhasa, hindi siya makabayad ng 8 million. Ngayon, ang depensa naman itong kanyang abogado, kung sino man yung abogago niya, wala namang dahilan para mabasura kung hindi makapagbayad ng 8 milyones. Isa sa mga requirements yan eh. Bakit yung isa pumurtresta o talagang your foot dragging na sinisiguro ninyo para medyo medyo matagalan? Ako ho kasi nananawagan ho tayo rito sa Korte Suprema na talagang madaliin at masilip para ito maibsan yung sinasabing mga pagdududa kung sino nga ba
kung nga ba si Lenny o si Bongbong, marami ho kasi nagsabi, anak ng tipaklong, natulog lang tayo, paggising natin, iba na. Hindi ho natin, alam niyo ho kasi, sa totoo lang, baka sabihin nyo, ano ba naman si Bitag, akala ko ba analysis ka? Iya. Pinupukaw ko lang ho kayo, nag-a-analyze ho tayo rito. Ang tanong, yun ang very simple. Naging aparato ba, naging instrumento ba ng dilaw itong Commission on Elections ng nakarang eleksyon? Kung kaya't panay ang kiyaw-kiyaw nitong mga galamay lilugaw